Isa sa mga unang tanawing sasalubong sa mga bumibisita ay ang makasaysayang simbahan ng Pagsanhan upang humingi ng gabay sa poong may kapal. Mula rito, sisimulan na ang paglalakbay patungo sa ilog. 67. Ilang taon po kayong naging bankero? Ay, mahigit 30 taon. Sa likod ng magandang tanawin ng ilog na ito at sa ilalim ng agos na hindi humihinto ay isang buhay na puno ng sakripisyo, tapang at pagsusumikap. Sila ang mga bangkero, ang mga tahimik na bayani ng ilog, ang mga gabay sa malakas na agos ng tubig at saksi sa likas na ganda at hamon ng lagaslas. Malayo yan. Mga 3 oras bago tayo makarating doon. Ngunit hindi ito isang simpleng pagsagwan lamang. Dahil sa lakas ng agos at layo ng paroroonan, kakailanganin muna ang tulong ng isang demotor na bangka upang marating ang kalagitnaan ng ilog ng Pagsanghan. Mula rito, iiwan na ang makina at ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay gagamitan ng lakas ng bisig, tapang ng loob at tiyaga ng mga bangkero. Thank you po! Sa bawat paghila, tila ba pinipigilan sila ng ilog. Pagod! Hinahapo at nasusubok ang tikas ng kanilang binti at mga braso. Kasi basic na basic to ngayon, nakakahapo na. Ngunit walang ibang paraan, kundi itulak, hilahin at isulong ang bangka patungo sa mas matahimik na bahagi ng ilog. Sa puntong ito, panibagong pagsubok muli ang haharapin. Sa bawat ragasan ng tubig, tila lakas at paa lamang ang itong kakibat. Hindi alintana sa kung anuman ang maaaring mangyari sa bawat sandali. Ang mahalaga kay Mang Nervino, makarating ng ligtas sa paroroonan. Camping ground. At sa wakas, makalipas ng mahigit 20 minuto, natungtong din namin ang pangalawang lagaslas kung saan may nakaantabay na oras ng pahinga. Kailangan dadaan na sa sa resort. Parang sakot mo din po.
Pero sakop na po yun ng resort. Yan yung papuntang Pagsangan Falls. Kung gaano kahirap ang ating sobrang nadulas po. Ang sakit na ng paa. Mula nung mag-pandemic, nawala na to. Dati kasi ito, resort. Mula nung mag-pandemic, nawala na. Before pandemic po, marami tauhin din po ito. Marami Dito po. yung mga nag-picnic pag summer. Dito rin namin napagtanto si Mang Fernando na nagsisilbing bantay at mapanatili ang maayos na daloy ng sistemang mayroon ang lugar na ito. Kami nangungulit ng ticket. Mga galing resort, mga pumapasok ako doon. Hindi, kasi empleyado kami ng ng munisipyo, ng gobyerno. Minsan nabangka rin. Magkano po ang kinikita mo? Hindi ko alam kung hindi ko kung magkano kami Mataas po ang baba. mababa rin naman. Di sapat po sa pang-araw. Sa mga nasa yun. Bubuhay man ang pamilya. Ilan po ang anak niyo? 3. Ano po yung naging pinaka-problema niyo po bilang bangkero? Pinaka-problema. Oo, bilang bangkero. Wala naman, ano lang yan eh. Ayos lang ang kita kung may binabang ka, pero pag wala, hindi. May ano po yun, kayo po ang parang may, kunyari sa TODA po, ganun, sunod-sunod po yung mga bangkero or Oh, by the number to. by number po. May number dito hanggang 987. Umiikot yun. Sa bawat himig ng rumaragasang tubig, may kwentong bumabalong, isang kwentong puno ng kasaysayan at kalikasan. Araw po, nakakailang ikot po kayo. Ay ngayon, nakakaano na na 50 daw. Pero dati po, nung kayo po, Nung mga 1980s, mahigit 200 bangka. bakit po natawag na Lagaslas po? Yan ang pinupuntahan ng turista dito, shooting the rapid. Doon po nagsimula yung, nagmula Ayan, yung nasa, bago mo marating ang main course, nasa 16, shooting the rapid. Ngunit sa likod nito, nananatili ang mga dugot pawis, sakripisyo ng mga bangkero upang maihatid tayo sa kagandahang likas ng pagsanghad. Sa kanilang tibay at husay, napapanatili nilang buhay ang diwa ng pagkikipagsapalaran at pagkamangha sa ano pang yaman mayroon ang bansa.